Nakakahiya kang isama, tiningnan ako nga asawa ko mula ulo hanggang paa habang sinasabi niya iyon. Ano ka mo, hindi kita madala sa mga salo-salo sa opisina. Yung ibang mga manager, ipinamamalaki ang mga asawa nila tapos ako ano? Paano ko ipaparada ang asawang 85 kilo? Sinabi niya iyon ng walang kaabo-abo habang nasa harap kami ng hapag-kainan. Nanigas ang kamay kong may hawak na kutsara. 19 na taon kaming naksama. Binigyan ko siya na 2 anak. Pero sa paningin na asawa ko, ang 85 kilo ko lang ang nakikita niya. Parang awa mo na, mapapaya ka naman, nakakahiya na tumabi sa iyo dahil sa masalitang iyon, hindi ko maluno ang kinakain ko. Nagsimula ang lahat ng gabing iyon, tiningnan ni Roberto ang nakahain sa mesa at sumimangot. Bakit ganito ang ulam? Puro mamantika na kayo ko lang ako, kasi ito ang paborito mo. Paborito ka o paborito mo? Tiningnan niya ako ng masama. Tingnan mo nga ang sarili mo. Kailan ka pa nanganak pero hanggang ngayon ganyan ka pa rin. Napahinto ako sa pagsubo. Yung ibang nga nanay diyan, balik na agad sa dati nilang katawan. Yung asawa ng kumpare ko, 2 na ang anak pero 50 kilo lang. Ikaw ano? Lumingon ang anak naming si Sofia habang kumakain. Si Mateo naman na bingi-bingihan at nakatutok lang sa kanyang telepono, ibinaba ko ang kusara. Hindi na talaga ako makakain. Bakit hindi ka na kumakain? Kumakain ka na naman ng marami kanina pang insulto niya. Wala akong nasabi. Wala talaga akong masabi, 85 kilo, iyon na ang buong pagkatao ko para sa kanya. Lumalim ang gabi, nanood ng television si Roberto sa kwarto namin, pumasok na rin sa kani-kanilang kwarto ang nga bata, nilalok ko ang pinto ng banyo. Pagkatapos kong maligo, humarap ako sa salamin, 85 kilo. Pinamasdan ko ang sarili ko, malaking tiyan, nakalaylay na braso, malalaking hita, 2 baba, maitim na balat at malalaking ibex. Nakakahiyang asawa, pauli-uli na umalinggaw-ngaw sa isip ko ang sinabi niya. Kailan ba ako naging ganito? Nang ikasal kami sa simbahan ng Quiapo, 55 kilo lang ako. Sabi niya nun ang payat at ang ganda ko. Pero nang ipanganak ko si Sofia, nadagdagan ako ng 5 kilo. Pagkapanganak kay Mateo, 10 kilo pa ang nadagdag. Nagluluto para sa mga bata, inuubos ang tira nila. Pag nag-overtime si Roberto, nagluluto ako ngang pansit canton at kakainin mag-isa. Pak na stress, order ang lahon manok. Hindi ko namalayan, lumipas ang 19 na taon at sa loob ng panahong iyon, nadagdagan ako ng 30 kilo. Hindi ko na makilala ang sarili ko sa salamin. Ako ba ito? Hinawakan ko ang bilbil ko. Isang dakot, tumulo ang luha ko. Umiwas ako ng tingin. Ayaw ko na makita ang sarili ko. Mula sa labas ng banyo, narinig ko ang boses ng asawa ko. Napatigil ako sa papunas ng tuwalya. Hindi ko na talaga kaya kausap niya ang isang tao sa telepono. 85 kilo ang asawa ko. 85 kilo, parang piniga ang puso ko. Hindi ko sinasadyang lumapit sa pinto at nakinig. Pumasok ang boses niya sa siwang ng pinto. Pag tumabi siya sa akin, tumatabingi ang kama. Narinig ko ang mahina niyang tawa. Mabuti pa ang asawa mo, marunong maalaga sa katawan. Nakakainggit talaga. Hindi ko na alam kung bakit ko siya pinakasalan. Hindi ako makahinga. Sa totoo lang, nakakahiya siyang tabihan. Pag humihing ng litrato ang makatrabaho ko, umiwas ako. Nakakahiya eh. Tumulo ang luha ko. Minsan, sinasabi ko mag-overtime ako para makapapalipas ng oras sa labas bago umuwi. Ayaw ko nang umuwi. Ayaw ko nang makita ang malaking katawan na iyon. Ang malaking katawan na iyon. Ganon na lang ang tawa sa akin ng asawa ko. Hanggang kailan ako mabubuhay ng ganito, hindi ko alam. Napapo ako sa sahig. Tahimik akong umiyak 19 na taon.
19 na taon kaming naksama, pero sa paningin niya, isa na lang akong malaking katawan. Kinabukasan ng gabi, mas maagang umuwi si Roberto kaysa sa nakasanayan. Seryoso ang mukha niya. May sasabihin ako sa iyo. Umupo ka. Umupo ako sa harap ng sofa. Kumakabok ang dibdib ko. Kakaiba ang pakiramdam ko. Maghiwalay na tayo. Ano? Narinig mo ako, maghiwalay na tayo, nawalan ako ng pag-isip. Bakit? Ano bang ginawa kong mali? Ngumisi ang asawa ko. Tumingin ka sa salamin, iyan ang mali mo. Hindi ko kayang mabuhay kasama ang asawang 85 kilo. Nakakahiya kang isama sa labas, nakakahiya kang dalhin sa mga salu-salu sa opisina, wag mong idahilan na naalaga kang nga bata. Umiling siya. Yung ibang mga nanay, naalaga rin pero hindi ganyan. Yung asawa ng boss ko, 3 ang anak pero ang payat pa rin. Bakit hindi mo magawa iyon? Wala akong nasabi, wala akong may sagot. Naalala ko ang mukha ko sa salamin kagabi. Magpapayat ako. Bigyan mo ako ng panahon. Huli na. Dapat ginawa mo iyan 10 taon na ang nakakalipas. Ano pang magagawa mo ngayon? Bumuntong hininga siya, sasabihin ko na ang totoo. May iba na ako. Tumigil ang pagtibok ng puso ko. May iba ka? Hindi ako makapaniwala. Ano ka mo? Isang tagapasanay sa gym, mahinahon siyang naksalita. 55 kilo, matigas ang katawan, mukhang totong babae, kabaliktaran mo. Kailan pa? 6 na buwan na, 6 na buwan. Sa loob na panahong iyon, wala akong kalam-alam. Nagluluto akong pakay niya, nagtutupi na gamit niya, naghahandang agbaw ng mabata. Naniwala ako nang sinabi niyang make overtime siya. Naalala ako nang sinabi niyang pagod siya. Pero samga oras na iyon, maibang babae na siyang kasama. Pumirma ka na, mapapakasal ako sa kanya. Sa totoo lang, sawan-sawa na akong makita ka. Sawan-sawa, lumabas ang salitang iyon sa bibig nga. Lalaking kasama ko sa loob ng 19 na taon. 19 na taon yun. 19 na taon tayong naksama. Kaya nga mas nakakasawa. Tiningnan niya ako. Alam mo ba kung paano nabago ang katawan mo sa loob ng 19 na taon? Ang babaeng 55 kilo noon, naging 85 kilo na ngayon. 30 kilo iyon. 30 kilo. Idadahilan mo na naman ang mga bata, tumaas ang boses niya. Ikaw lang ba ang babaeng nanganak sa mundo? Bakit ikaw lang ang naging ganito? Kasi pinabayaan mo ang sarili mo, nakayuko lang ako. Hindi ako makalaban. Pumirma ka na. Naglabas siya, enge-menge papeles, nakahanda na ang lahat. Tinawag niya ang mege bata. Lumabas sina Sofia at Mateo sa sala. May sasabihin ako sa inyo, maghihiwalay na kami enge nanay niyo. Nanigas ang mukha ni Sofia. Si Mateo naman, nakatayo lang at walang imi. Bakit po? Tanong ni Sofia. Maraming dahilan. Ano pong dahilan? Tiningnan ako ni Sofia. Dahil po ba kay nanay? Parang piniga ang puso ko sa narinig ko. Nay, sasabihin ko na po ang totoo. Nagsalita si Sofia. Medyo nailang din po ako sa inyo. Ano? Kasi yung mga kaklase ko, tinatanong nila kung bakit ang taba-taba ng nanay ko. Nung sinusundo niyo ako sa eskwelahan, pinausapan kayo ng mga kaibigan ko. Nahihiya po ako. Anak ko siya. Anak ko na iniluwal ko. Sa bibig nga anak na inalagaan ko ng 21 taon, lumabas ang nga salitang iyon. Napuno ng luha ang mamata ko, nakayuko naman na salita si Mateo. Kay tatay na lang po ako sasama. Mateo, hindi naman sa ayaw ko kay nanay. Hindi na niya tinapos ang sinasabi niya, pero alam ko, nahihiya rin ang anak ko. Nahihiya sila sa nanay nilang 85 kilo. 1 linggo ang lumipas. Nangingini ang kamay ko nang pumirma ako sa papeles. Ang lakas ng tunog ng pluma sa papel tapos na ang 19 na taon. Sa isang pirasong papel ay isang pirma, nakita ko ang kaginyawaan sa mukha niya.
Mapapadala ako ng 50,000 piso sa bangko mo. Ikaw na ang bahala sa anak nating babae. Si Mateo sa akin na sasama. O nga pala, sa akin na ang bahay na ito. 4 ang nakatira dito kaya umalis ka na bago matapos ang buwan. Iyon na ang dulo. Ang 19 na taong pagsasama, ang panahon ko bilang ina ng 2 bata, 50,000 piso, iyon lang ang naging halaga ko. Umupa ako ng isang maliit na kwarto sa Kalahang, Maynila. 10,000 ang paunang bayad, 5,000 ang buwan ng upa. Kaming dalawa ni Sofia ang lumipat. Wala kaming masyadong gamit. Ilang pirasong damit kumot, iyon lang. 19 na taon akong namuhay pero wala man lang ako may tuturing na akin. Umupo ako sa sahig ng walang kalaman-lamang kwarto. Napakaliit nito. Hindi pa umabot sa laki ng kwarto namin sa dating bahay. Mula sa bintana, nakikita ko ang pada nga kabilang gusali. Pumasok na si Sofia sa eskwela. Naiwan akong maisa sa walang kalaman lamang kwarto na may walang kalaman lamang puso. Doon na bumuhos ang luha ko, 85 kilo. Tinalikuran ako no numerong iyon. Hindi, ang numerong iyon ang naging buong pagkatao ko. Sa loob ng 19 na taon, nagluto ako, naglabo ng alaga ng mabata, nagsilbi sa asawa ko, pero walang halaga ang lahat ng iyon. Dahil sa paningin niya, 85 kilo lang ang nakikita niya. Dumilim ang paligid sa labas ng bintana. Hindi ko binuksan ang ilaw at nanatili lang akong nakaupo. Umiyak ako ng maisa sa mahabang oras. 1 linggo na ang nakalipas mula nang maghiwalay kami. Hindi ako bumabangon sa kama. Paalis ni Sofia papuntang eskwela, isinasara ko ang kurtina at nahihiga lang. Sa madilim na kwarto, maisa, hindi na ako humahawak ng telepono, wala namang tatawa sa akin. Nararamdam ako na gutom, napapatiliwa ako na pagkain. Lechon kawali, pansit, sisig kanin, kakain, iyak, matutulo. Iyon lang ang ginagawa ko araw-araw. Tutal, iniwan naman na ako dahil mataba ako. Ano pa bang pakialam ko kung lalo akong tumaba? Wala naman nakakakita sa akin. Pinabayaan ko na ang sarili ko. Hindi na ako naliligo. Ilang araw na akong hindi napapalit ng damit. Hindi ko na tinitignan ang salamin. Wala namang dahilan para tingnan ko. Sino ba namang gustong makakita sa katawan na ito? Pag-uwi ni Sofia mula sa eskwela, pilit akong bumabangon. Nay, kumain na po kayo? Oh, sisinungaling ko. Hindi naman ako kumakain ng kanin. Puro sisilya lang. Nay, maligo na po kayo. Mamaya na. Hindi na dumating ang mamaya na iyon. Dahil nahihiya ako kay Sofia, nagluluto ako ng noodles tapos babalik uli sa kama. Lumipas ang 1 buwan na ganito. 3 buwan na kaming hiwalay. 1 araw, pumasok ako sa banyo. Matagal na rin mula nang huli akong tumuntong sa timbangan. Tumaas ang numero, 90 kilo. Kinusot ko ang mata ko, tiningnan ko ulit, 90 kilo. Nadagdagan pa akong 5 kilo. Natawa ako. Hindi ako makapaniwala. Nung 85 kilo ako, nahiya sila at iniwan ako. Ngayon, 90 kilo na ako. Tiningnan ko ang salamin. Mas manas ako ngayon kaysa nung nahiwalay kami. Naging bilog ang mukha ko. Wala na akong liik. Sa gawaing ito, aabot talaga ako ng 100 kilo. Pero wala na akong pakialam. Wala naman tumitingin sa akin. Wala naman tumatabi sa akin. Wala naman namamahal sa akin. Ano naman kung maging 100 kilo ako o 200 kilo? Walang may pakialam, kaya wala na rin akong pakialam. Sinipa ko ang timbangan, bumalik ako sa kama, umorder ulit ako ng pagkain. 5 buwan na kaming hiwalay. Nang gabing iyon, hindi ako makatulo. Hinuha ko ang telepono ko bilang nakagawian. Binuksan ko ang internet. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa iyon. Hinanap ko ang pangalan ng dati kong asawa. Nabago ang larawan ni Roberto. Pinindot ko iyon. May bagong larawan. Si Roberto at sa tabi niya
Ang isang batang babae, nakasuot ng damit pang game, nakangiti silang dalawa, nakakapit ang babae sa braso ni Roberto. Bagong simula, sana bigyan niyo kami ng basbas. Iyon ang nakasulat sa ilalim. Sunot-sunot ang mga komento. Nakakainggit ang ganda ng katawan. Pinalaki ko ang larawan ng babae. 55 kilo. Matigas na tiyan, maninipis na braso, makinta na balat at isang napagkagandang ngiti. Tiningnan ko ang sarili ko. 90 kilo. Mamantik ang buhok, malalaking eye bags, maluwa na damit, ilang araw na hindi naghihilamos na muka, nangingini ang kamay ko, hindi ko alam kung gali ito o hiya. 55 kilo. Ang numerong iyon ang nakikita nga mata ko, ganyan din ako dati, 55 kilo rin ako dati, 22 taon na ang nakakalipas, nang ikasal kami, ganyan din ako, payat, maganda, at pelaging nakangiti. Pero ngayon, ano na ako? Ibinato ko ang telepono na kumot ako. At doon, sa ilalim ng dilim, tuluyan na ba akong mapapatalo sa tadana o may natitira pa bang lakas para bumangon mula sa 90 kilong bangungot na ito? Kinabukasan ng hapon, umuwi si Sofia mula sa eskwela. Nakahiga pa rin ako sa kama, hindi nakabukas ang kurtina at hindi pa naliligo. Nay, tawa niya habang binubuksan ang pinto ng kwarto. Hindi ako sumagot. Buong araw na naman ba kayong nakahiga? Kumain na ba kayo? Pa sisinungaling ko uli. Bumuntong hininga si Sofia. Pumasok siya sa kwarto at biglang hinawi ang kurtina. Tinakpan ko ang mga mata ko dahil masyadong nakakasilaw ang liwanag mula sa labas. Parang awan niyo na, Nay, bumangon na kayo. Hanggang kailan kayo makakaganito? Nangingini ang boses ng anak ko. Kung ipapapatuloy niyo ito, mamamatay kayo. Paano na ako? Tiningnan ko si Sofia. May mga luhang namumuo sa mga mata niya. Kung mawawala rin kayo, anong gagawin ko? Umalis na si tatay. Sumama na si Mateo sa kanya. Kayo na lang ang meron ako. Pag ganito kayo, paano na ako? Tuloy-tuloy ang pagpatak na luha niya. Parang awan niyo na gumising na kayo sa katotohanan. Dahil sa mga salitang iyon, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Tama siya, nandiyan pa si Sofia, umalis na ang asawang, nataksi sa akin matapos ang 19 na taon. Sumama na sa ama niya ang anak kong lalaki. Pero ang anak na babaeng inalagaan ko ng 21 taon ay nasa tabi ko pa. Naalala siya sa akin, umiyak siya dahil sa akin. Sofia, unti-unti akong bumangon. Patawad, anak. Niyakap ko ng mahigpit ang anak ko. Patawad, babangon na ako. Umiyak si Sofia sama bisik ko. Umiyak din ako. Nang gabing iyon, matagal bago ako nakaligo. Pagkatapos, humarap ako sa salamin. Tiningnan ko ng diretso ang 90 kilong sarili ko. Nakalaylay na tiyan, manas na mukha, at mga matang walang kabuhay-buhay. Ito ako ngayon. Naalala ko ang mukha ng dati kong asawa sa internet. Ang mukha niya nakangiti sa tabi ng bagong babae, bagong simula. Paulit-ulit na umikot ang masalitang iyon sa isip ko. Umakyat ang matinding galit sa dibdib ko. Nagsisimula siyang na bagong buhay habang ako nandito at nabubulo. Kinuyom ko ang mga kamao ko. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito. Tinitigan ko ang sarili ko sa salamin. Ipaparanas ko sa lalaking iyon ang matinding pagsisisi dahil iniwan niya ako. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko, 55 kilo. Inisip ko ang numerong iyon, ang timbang ko bago ako kinasal, ang timbang ng babaeng iyon, 55 kilo. Babali ako sa timbang na iyon, pangako ko sa sarili ko. Nag-apoy ang mga mata ko sa salamin. Matagal na rin simula nang may ginusto ako ng ganito katindi. Nang gabing iyon, na-desisyon akong bumangon, na-desisyon akong mabuhay ulit. Kinabukasan, tumuno ang orasan ng 5:00 ng madaling araw. Dumilat ako. Madilim pa sa labas. Matutulog na lang ba ulit ako? Hihilahin ko sana ang kumot pero napahinto ako.
Naalala ko ang sumpa ko sa harap ng salamin, 55 kilo. Babalik ako doon. Sinipa ko ang kumot. Pumangon ako, nagsuot ako ang sapatos na panlabas. Pinuksan ko ang pinto at lumabas. Dumating ako sa isang parke malapit sa amin. Dahil madaling araw pa, walang masyadong tao, maglalakad muna ako. Hindi ko kasi kayang tumakbo. Sabi nila, pag 90 kilo ka at tumakbo ka, masisira ang matuhod mo. Nagsimula akong maglakad, 10 minuto pa lang hinihingal na ako. Napakabigat ng binti ko. Tumulo ang pawis ko na parang ulan. Napaupo ako sa isang upuan, humihinga ako ng malalim. Ang hirap palang maglakad, pa 90 kilo ka. May dumaang lalaki at tiningnan ako. Yung tingin niya, parang sinasabing anong ginagawa ng matabang alin na iyan, nakakahiya. Pero tumayulit ako. Tatandaan ko ang hiyang ito, hindi na maulit ito. Nasimula ulit akong maglakad. Pag uwi kong bahay, basang-basa akong pawis. Pagkatapos maligo, binuksan ko ang refrigerator. May natirang lechon kawali, may matamis na inumin, may sorbetes. Amang kukunin ko na sana pero pinigilan ko ang kamay ko. Dahil sa mga ito kaya ako naging 90 kilo. Isinara ko ang refrigerator. Tubig lang ang ininom ko. Binago ko ang kinakain ko. Sa umaga, 2 nilagang itlog at gulay. Sa tanghalian, kalahating mangkok ng kanin at pinakuluang manok. Sa gabi, tokwa at gulay. Nang unang gabi, hindi ako makatulo sa gutom. Tumayo ako sa harap ng refrigerator. Isang kagat lang ang karne, isang baso lang ang matamis. Lumapi ang kamay ko sa pinto ng refrigerator pero ibinaba ko rin agad, magtiis ka. Kung magtitiis ka ngayon, mag-iba ang bukas mo. Umiyak akong uminom ng tubig, nakumot ako at nahiga, kumakalam ang sikmura ko. Sana makatulo na ako, ipinikit ko ang mamata ko. Lumipas ang isang buwan na ganun ang ginagawa ko. Araw-araw akong gumigising ng 5:00 ng madaling araw. 1 oras ako naglalakad sa parke. Kumakain lang ako ng tamang sukat ng pagkain. Isang araw, tumuntong ako sa timbangan. 87 kilo. Nabawasan akong 3 kilo. Maliit na numero lang, pero nagbigay iyon sa akin ng pag-asa. Kaya ko ito. Lumipas ang 3 buwan. Tumuntong ulit ako sa timbangan. 80 kilo. Nabawasan ako ng 10 kilo. Napasigaw ako sa tuwa. Tumakbo palapit si Sofia. Nay, toto ba? 80 kilo na ako. Nagyakapan kaming dalawa sa sobrang saya. Medyo lumuwa na ang damit ko. Naging magaan na ang paglalakad ko. Hindi na ako masyadong hinihingal. Kaya ko na rin umaya sa hagdan. Dati, 2 palapa pa lang parang lalabasan na ako ng baga. Kaya pala, possible pala talagang makbago. Lumaki ang paasa ko. Pero ang kasunod nun ay parang impayno. Huminto ang timbang ko sa 80 kilo. Isang buwan na, walang pinakbago. Araw-araw akong naglalakad, araw-araw akong nagugutom pero hindi gumagalaw ang numero sa timbangan. 80 kilo pa rin. Bakit hindi na nababawasan? Nahanap ako sa internet. Mayroon palang tinatawag na patigil ng pagbaba ng timbang. Nasanay na ang katawan kaya hindi na bumababa. Paano na ngayon? Nakaramdam akong matinding pagkabiho. Hanggang dito na lang ba talaga ako? 1 buwan nang walang pagbabago. Sumabo ang inis ko, bahala na nga. Umoda ako ng 1 buwang litsong manok, inubos ko iyon. Umoda din akong pansit, kalahati ang nakain ko. Uminom ako ng 1 litro matamis na inumin. Pagkatapos kong kumain, parang masusuka ako. Pumunta ako sa banyo at isinuka ang lahat. Anong ginagawa ko sa sarili ko? Tiningnan ko ang salamin. Ang mukha ko pagkatapos sumuka, namamagang nga mata, mamantikang mukha, napamura ako. 3 araw akong kumain ng marami. Tumuntong ako sa timbangan, 83 kilo. Bumali ang 3 kilo. Walang kwenta ang lahat.
Siguro nakatadanan na talaga akong maging matabahabang buhay. Nahiga ako sa kama at umiyak. Pumasok si Sofia sa kwarto. Nay, hindi ako sumagot. Umorder na naman kayo ng maraming pagkain. Nakita ko ang mga balot sa basurahan. Umupo si Sofia sa tabi ng kama. Bakit kayo nakakaganito, Nay? Hindi ko kaya. Umiyak ako. Hindi na bumababa sa 80 kilo. Isang buwan na. Kahit anong gawin ko, wala. Hinawakan ni Sofia ang kamay ko. Nay, kung susuko kayo ngayon, tapos na ang lahat. 10 kilo ang ibinaba niyo sa loob ng 3 buwan. Napakalaking bagay na nun. Yung nadagda na 3 kilo, may bababa niyo uli iyon. Pero paano kung huminto na talaga? Ibahin natin ang paraan. Sabi ni Sofia habang kinukuha ang telepono niya, magpalista kayo sa gym. Sabi nila, may hangganan daw ang paglalakad lang. Kailangan daw mabuhat ng mabibigat para gumalaw uli ang timbang. Gym. Nakakata ko ang salitang iyon, ang lugar na iyon na puro salamin. Nakakata ko tumayo sa gitna ng payak na tao. Kung matatakot kayo habang buhay na kayong ganyan, tinitigan ako ni Sofia. Hindi niyo ba gustong magiganti kay tatay? Dahil sa sinabi niyang iyon, natauhan ako, magiganti o nga pala, nasimula ako dahil gusto kong magiganti, magpapalista ako, kinabukasan, pumunta ako sa isang gym. 10 minuto akong nakatayo sa harap ng pinto, natatakot kasi ako. Nakikita ko mula sa labas ang mga taong na ehersisyo, mapayak na babae, lalaking puro kalamnan. Papasok ba ako sa gitna nila? Naisip ko na sanang umuwi. Pero naalala ko ang mukha ni Sofia. Kung matatakot kayo habang buhay na kayong ganyan. Kinagat ko ang labi ko, itinulak ko ang pinto at pumasok. May lumapit sa aking isang tagapaksanay, isang batang lalaki. Magandang araw po, magpapalista po ba kayo? Opo, mahinang sagot ko. Tiningnan ako ng tagapaksanay mula ulo hanggang paa. Iyon na naman ang tingin iyon. Tingin na naksasaban ang taba ko, nalit ako. Ngunit magbabago ba ang ihip ng hangin pagkatapos ng kanyang susunod na sasabihin o tuluyan na akong tatakbo palabas dahil sa matinding hiya? Ano po ang target ninyong timbang? Tanong ng tagapaksanay na nakangiti. Tiningnan ko siya sa mga mata. Walang pang-asa sa tingin niya. Walang pahuhusga. 55 kilo nangingini kong sagot. 83 kilo po kayo ngayon. Kailangan nating bawasan ng 28 kilo. Tumango siya, kayang-kaya po natin iyan. Mahaba-habang proseso. Pero kung hindi kayo susuko, hindi rin ako susuko. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, parang may nakabara sa lalamunan ko. Matagal na rin mula nang may taong naniwala sa akin, lalo na sa kalagayan kong ito, hindi ako tumakbo palabas na natili ako. Nasimula ang kalbaryo ko. Sa unang araw, kahit ang pinakamagaan na bakal ay parang buong mundo ang bigat. Nangingini ang buong katawan ko sa bawat pakbaba at paangat. Masakit ang mabinti ko, parang tinutusok ng libu-libong karayom. Sa bawat pagpatak ng pawis sa sahi, naisip ko ang mukha nga asawa ko nakangiti sa ibang babae. Naisip ko ang salita niya, nakakahiya kang isama 85 kilong asawa. Iyon ang naging panggatong sa galit ko. Umiyak ako habang na-ehersisyo, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa sakit ng nakaraan, pero hindi ako huminto. 6 na araw sa isang linggo, nandun ako. Pagkabukas ng pinto nila sa umaga, ako ang unang pumapasok. Ako rin minsan ang huling lumalabas sa gabi. Lumipas ang isang buwan, tumuntong ako sa timbangan na nakapikit. Dahan-dahan kong iminulay ang nga mata ko. 79 na kilo, gumalaw ang timbang ko. Nabasa ang pada na humaharang sa akin. Umiyak ako at napasigaw sa tuwa sa luong silip. Ngumiti ang tagapaksanay. Simula pa lang iyan, sabi niya at tama siya. Mula ng araw na iyon, unti-unting natunaw ang mga taba na natago sa pagkataw ko sa loob ng halos 2 dekada.
6 na buwan ang lumipas, 70 kilo. Hindi na ako naglalakad lang, kaya ko nang tumakbo ng tuloy-tuloy. Ang dating hinga kabayo sa 2 palapak na hagdan, ngayon ay magaan ng nakakaayat. Ramdam ko ang lakas sa bawat pahabang ko. 1 taon ang lumipas, 65 kilo. Pumunta ako sa bilihan ng damit sa isang pamilihan. Nakasanayan ko ng kumuha ng pinakamalaking sukat. Nang makita akong katindera, sinabihan ni ako, "Ali, parang masyadong malaki po iyan sa inyo. Subukan niyo po itong mas maliit na sukat." Napaluno ako nang isuot ko ang damit. Kasya ito, bumagay sa akin. Wala nang umuusling tiyan, wala nang masikip sa braso. Hindi ko napigilang maluha sa lupngang silik sukatan. Ako ba talaga ito? Ang babaeng nakikita ko sa salamin ay tila isang estranghero na nakbabalik mula sa mahabang pakawala. 2 taon punong pawis, luha, gutom, sakripisyo. Tumuntong ako sa timbangan, 55 kilo. Ikinuskos ko ang mangga mata ko, baka mali ang nakikita ko. 55 kilo. Nabalik ko ang timbang ko, 22 taon na ang nakakalipas. Humara ako sa salamin ng buong tapang. Nawala na ang malalaking braso. Pinalitan ito ng matitigas at hubo na kalamnan. Nawala na ang malaking tiyan. Lumabas ang kurba ng baywang ko. At ang mukha ko, hindi na manas, hindi na malungkot, maaliwalas at punong-puno ng paasa. Wala na ang maitim na bilog sa ilalim ng aking nga mata. Pumasok si Sofia sa kwarto. Nang makita niya ang numero, tumakbo siya at niyakap ako ng mahigpit. "Nay, nagawa niyo." "Totoo ba ito?" Makahawa kamay kaming umiyak nga anak ko, maluha nga tagumpay matapos ang napakahabang paghihirap. Kinagabihan, habang binubuklat ko ang aking mga lumang kwaderno, nakita ko ang lahat ng talaan ng makinain ko araw-araw sa loob ng 2 taon. Naroon ang masukat ng kanin, ang timbang ng karneng manok, ang dami ng gulay, mga nilutong ulam na hindi nakakataba pero masarap pa rin. Biglang may pumasok na maliwanag na ideya sa isip ko. Paano kung gawin ko itong negosyo? Maraming tao ang gustong pumayat pero walang oras magluto at walang alam sa tamang sukat na pagkain. Narunasan ko ang hirap na iyong kaya, alam ko ang solusyon. Gagamitin ko ang 50,000 piso na ibinigay ng dati kong asawa bilang danyo sa paghihiwalay namin. Dagda pa ang 20,000 naipon ko mula sa pagtitipid, 70,000. Iyon lang ang buong yaman ko sa mundong ito. Kung mabibigo ako, mamumulubi kami ni Sofia at wala na kaming matatakbuhan. Nagsimula ako kinabukasan. Umupa ako ng isang maliit na pwesto sa gilid ng kalsada para gawing lutuan. Gumigising ako nga 4:00 ng madaling araw para mamili ng pinakasariwang gulay at karne sa pamilihan ng bayan. Ako ang naghihiwa, ako ang nagbabanlaw, ako ang nagluluto at ako ang nagbabalot sa maliliit na lalagyan. Maingat kong sinusukat ang bawat sangkap upang matiyak na tama ang bilang ng sustansya nito. Sa unang araw, gumawa ako ng 10 lalagyan ng pagkain na may nakasulat na pampapayat na ulam. Buong araw akong naghintay at nagalok sa madumadaan. Ngunit lumipas ang hapon, 2 lang ang nabili. Ang 8 natira ay naiwan sa mesa, lumamig, napanis at kinailangan kong itapon kinabukasan. Masakit sa dibdib na itapon ang pinahirapan at ginastusan ko. 1 linggo, 2 linggo ang dumaan, palagi akong palugi. Araw-araw akong natatapon ng pagkain na ubos na ang pondo para sa masangkap. Unti-unting naubos ang 70,000 ko at pambayad pa sa upangang pwesto. Isang gabi, nakatiti ako sa mapanindang walang pumapansin. Madilim ang kalangitan at nagsisimula ng umulan. Bumabalik na naman ba ako sa kawalan? Hanggang kailan ko kayang ipaglaban ang negosyong ito bago maubos ang lahat ng meron ako, at paano kung sa huli ay matalo ako at tuluyang mawala ang kaysa isang paasang babangon sa aming maina? Basang-basa na ang semento sa harapan ng maliit kong pwesto. Patuloy sa pagbuhos ang malakas na ulan at kasabay nito ay ang tuluyang paagos ng natitira kong paasa. Nakatiti ako sa 8 lalagyan ng panis na pagkain, 3 linggo.
3 linggo palugi. Halo set na ang 70,000 pisong puhunan ko. Kung makpapatuloy ito, bukas o makalawa, wala na kaming pambili ng bigas ni Sofia. Napahagulgol ako sa gitna ng ingay ng ulan. Ganito na lang ba talaga ako isang talunan? May naramdaman akong kamay na humaplos sa likod ko. Paglingon ko, naroon si Sofia, basang-basa rin ang mabalika dahil sa pagtakbo papalapit sa akin. May dala siyang payong. Nay, umuwi na tayo, malumanay niyang sabi. Tumingin ako sa kanya na punong luha ang mata. Anak, wala na tayong pera. Paubos na ang puhunan natin. Walang bumibili. Baka bumalik na naman tayo sa wala. Umupo si Sofia sa tabi ko. Walang pakialam kung mabasa man ang palda niya. Hinawakan niya ang makabilang pisngi ko. Nay, hindi nila alam kung bakit espesyal ang pagkain iyan. Nakikita lang nila ay isang ordinaryong ulam. Kailangan nilang malaman ang kwento sa likod niyan. Anong kwento? Naguguluhan kong tanong. Ang kwento ninyo, Nay, kunin ninyo ang telepono ninyo. Ipakita ninyo sa buong mundo kung paano kayo naging 55 kilo mula sa 90 kilo. Ipakita ninyo ang malitrato ninyo nun at ngayon. Parang tinakasan akong dugo sa mukha. Nanlaki ang nga mata ko. Gusto mong ipakita ko sa mga tao ang litrato ko nung 90 kilo ako. Ang mukha ko manas, ang katawan kong naging dahilan kung bakit ako iniwan at kinahiya ng tatay mo. Nakakahiya. Hindi ko kaya. Ayokong paktawanan nila ako. Pumiling si Sofia. Nay, iyon ang pinakamalaking sandata ninyo, ang kahiyahiyang nakaraan na iyon ang patunay na kayang-kayang pumayat ng sinuman kung kakainin nila ang niluluto ninyo. Huwag kayong mahiya sa nakaraan ninyo dahil napatagumpayan ninyo iyon. Kung hindi ninyo susubukan, tuluyan na tayong magsasara. Kinagat ko ang labi ko, tama ang anak ko. Ano pa bang ikakahiya ko sagat na kami. Nang gabing iyon, pag uwi sa maliit naming inupahan, kinuha ko ang telepono ko. Binuksan ko ang isang sikat na pahina sa internet kung saan nausap at napapalitan ng kwento ang nga tao. Nangingini ang nga daliri ko habang pumipili ng litrato. Sa kaliwa, ang larawan ko 3 taon na ang nakakalipas, nakasuot ng maluwat na dasta, 90 kilo, malaki ang tiyan, at pukto ang mamat. Sa kanan, ang larawan ko kahapon nakasuot ng masikip na pantalon at simpleng pantaas, 55 kilo, may kurba ang katawan at bakas ang kumpiyansa sa sarili. Simula akong ma-type kwento. Hindi ko na inisi ang sasabihin ng iba. Ibinuhos ko ang lahat. Isinulat ko kung paano ako tinawa na malaking katawan ng sarili kong asawa. Isinulat ko kung paano ako ipinapalit sa mas payat at mas bata. Isinulat ko ang gabing umiyak ako sa gutom, ang madaling araw na pinipili kong maklakat kahit masakit ang tuhod ko at ang 2 taong pagdurusa para maibalik ang dati kong katawan. At sa huli, isinulat ko na ang pagkaing napapayat sa akin ay siya mismong inilalako ko ngayon sa gilid ng kalsada. Pumiki ako ng mariin, huminga ng malalim at pinindot ang pindutang maglalatalan nito sa publiko. Bahala na. Kinabukasan, nagising ako dahil sa walang tigil na pagtunog ng telepono ko. Akala ko nasira na ito. Pagtingin ko sa screen, nanlaki ang mata ko. Libu-libong tao ang nabigay ng reaksyon. Daan-daang mensahe ang natanggap ko. Totoo ba ito? Gusto ko ring pumayat. Paano po bumili ng pagkain ninyo? Saan po kayo pwedeng puntahan? Kani-kani na lang ay ipinasapasa ng libu-libong tao ang kwento ko. Hindi ako makapaniwala. Tumagbo ako sa pesto namin. Wala pang 8:00 umaga, may nakapila na matao. Naubos ang 10 lalagyan ng pagkain sa loob lamang ng 3 minuto. Nanghihingi pa ang iba kaya napilitan akong umuwi at magluto uli. Mula sa araw na iyon, bago ang ikot ng mundo namin. Naging 100 ang benta ko araw-araw hanggang sa naging 500. Hindi ko na kaya ng maisa kaya kumuha ako ng matauhang tutulong sa paghihiwa at pagbabalot.
Mula sa gilid engkal sa nakaw pa akong isang malinis at malaking kusina. Lumipas ang 6 na buwan, nakilala ang pangalan ko sa buong bansa. Naimbitahan pa ako sa isang programa sa telebisyon para mabahagi ng karanasan. At matapos ang 1 taon, hindi na lang ako basta na titinda. Mayroon na akong sariling kumpanya na mapampapaya na pagkain. Nakaipon ako ng sapat na para mabili ang isang malaking bahay para sa amin ni Sofia. Ang babaeng itinapon dahil sa 85 kilong timbang ngayon ay namamay-ari na ang isang milyonaryong negosyo. Isang hapon, habang nakaupo ako sa malambot na silya sa loob ng sarili kong opisina, tumuno ang telepono, isang lumang kaibigan mula sa kolehiyo ang tumatawag. "Kamusta ka na?" Panimula niya. Sikat ka na." Nakwentuhan kami ng kaunti hanggang sa bumaba ang boses niya. Oo nga pala, sa susunod na linggo, may malaking paktitipon ang mga dati nating kaalasa. Isang marangyang salo-salo sa isang sikat na hotel sa Maynila. Inaasahan nilang pupunta ka. Napangiti ako, wala akong balak pumunta sa maganyang bagay. Hahayaan ko na sana ng bigla siyang nagsalita muli. Pupunta si Roberto, ng kaibigan ko. Pupunta siya kasama ang bagong asawa niya. Alam mo ba, pinakakalat nila sa mga kaalasa natin na siguro 100 kilo ka na ngayon at namumulubi sa gilid ng kalsada. Pinakatuwaan nila ang pangalan mo noon nakaraang buwan. Hinipitan ko ang hawak sa telepono. Nawala ang ngiti sa mga labi ko. Ang lalaking sumira sa pagkatao ko, patuloy pa rin pala akong tinatapakan sa harap ng ibang tao. Ano kaya ang magiging reaksyon niya kapag nakita niya ang babaeng itinapon niya na ngayon ay mas matagumpay, mas mayaman at mas maganda pa kaysa sa pinalit niya sa akin? Tatanggapin ko ba ang imbitasyon at mapapakita sa kanila upang tapusin ang naiwang kwento natin o mananahimik na lamang ako sa ruro ng aking tagumpay? Nakatiti ako sa kawalan. Ang masalitang iyon ay parang patalim na bumaon muli sa dati ng sugat. 100 kilo namumulubi, iyon pa rin pala ang tingin nila sa akin. Tumiklop ang makamay ko sa galit. Pero kasabay nito, may isang maliit na bahagi ng isip ko na natakot. Paano kung mapakita ako at hindi ko kayanin ang mga tingin nila? Paano kung bumali ang lahat ng sakit na nakaraan? Pupunta ka ba? Tanong ang kaibigan ko nang mapansin ang pananahimik ko. Huminga ako ng malalim. Kailangan ko itong harapin. Ito na ang pagkakataon para tapusin ang lahat. Oh, pupunta ako. Maringkong sakot. Magingat ka, pinalaan niya ako. Gusto lang nilang paktawanan ka kaya kanila inimbita. Huwag kang mag-alala, hindi na ako ang babaeng kilala nila nun. Pauwi kong bahay, sinalubong ako ni Sofia. Nay, bakit parang ang lalim ngang iniisip ninyo? Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa imbitasyon at kung ano ang sinasabi ni na Roberto tungkol sa akin. Nalaki ang mamata ni Sofia. Nay, kailangan ninyong pumunta. Ipakita ninyo sa kanila na hindi ninyo sila kailangan para maging matagumpay. Kayo ang namamay-ari ng isang kumpanya, samantalang siya ay isang hamak na empleyado lang. Ipamukha ninyo sa kanya ang pagkakamali niya. Kinabukasan, pumunta ako sa isang sikat na pagawaan ng damit. Napasadya ako ng isang simpleng ngunit eleganteng kasuotan, isang itim na bestida na humuhubo sa aking 55 kilong katawan. Hindi ito masyadong magarbo pero sapat na para ipakita ang lahat ng pinahirapan ko sa loob ng 2 taon. Ng araw ng salu-salo, pinaayusan ko rin ang buho at mukha ko, humarap ako sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ngayon ay hindi na ang asawang nakayuko at walang laban. Ito na si Maria, ang milyonaryong nabangon mula sa sarili niyang nga abo. Pagdating ko sa hotel, narinig ko agad ang malakas na tugtugan at ang tawanan ng nga tao sa loob ng bulwagan. Huminto ako sa tapat ng pinto. Kumakabo ang dibdib ko. Ito na iyon. Huminga ako ng malalim, itinas ang no at dahan-dahang binuksan ang pinto. Pagpasok ko, tila huminto ang mundo. Ang mamatang kanina ay nakatingin sa iba't ibang direksyon, ngayon ay lahat nakatuon sa akin.
Ang tawanan ay unti-unting napalitan ng katahimikan na sinundan ng gabulungan. Sino iyan? Artista ba iyan? Ang ganda naman niya. Hindi nila ako nakilala. Naglakad ako papasok. Ang bawat hakbang ng aking takong ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan. Nakita ko ang kaibigan kong tumawa sa akin, nanlaki ang mga mata niya. Maria, ikaw ba iyan? Tumango ako at ngumiti. Ang ganda-ganda mo. Parang hindi ikaw. Malakas niyang sabi, sapat para marinig nga nasa paligid. Nang marinig nila ang pangalan ko, mas lalong umingay ang mabulungan. Si Maria, ang asawa ni Roberto, impossible. Sabi ni Roberto, 100 kilo na siya at namumulubi. Hinanapan man mata ko si Roberto. Nakita ko siya sa isang sulok, nakaupo kasama ang bagong asawa niya. Nakatitik siya sa akin, ang mukha niyang puno ngang yabang kanina, ngayon ay putlang-putla. Tila nakakita siya ngang multo. Ang bagong asawa niya, na tinawa niyang 55 kilo at matigas ang katawan, ay nakatingin din sa akin. Unti-unting nawala ang ngiti sa mga labi nito at napalitan ng kawalan ng kapanatagan. Lumapi ako sa mesa nila. Ramdam ko ang mamatang nakasunod sa bawat galaw ko. Roberto, bati ko sa kanya, ang boses ko ay kalmado at buo. Kamusta? Hindi siya makapagsalita. Nakabuka lang ang bibig niya, ang mata niya ay hindi makapaniwala sa nakikita. Maria, paanong, pautal-utal, niyang sabi. Paanong pumayat ako? Paanong hindi ako namumulubi? Ngumiti ako dahil sa iyo, Roberto. Nang sabihin mong nakakahiya akong isama at ipinagpalit mo ako sa iba, iyon ang gumising sa akin. Tinulungan mo akong hanapin ang lakas na hindi ko alam na mayroon ako. Ikinawi ko ang kamay ko. Oo nga pala, narinig kong naalala ka daw sa kalagayan ko. Gusto ko lang sabihin na wag kang maalala. Ang kumpanya ko ngayon ay kumikita ng milyon-milyon. Ang buhay ko ay mas maayos kaysa noong kasama kita. Ang asawa ni Roberto ay tumingin sa kanya. Bakas ang galit sa mukha. Roberto, sino siya? Bakit ganito siya? Ang sabi mo sa akin, mata ba ay walang kwenta ang dati mong asawa? Sigaw nito. Hindi alam ni Roberto ang isasagot. Napahiya siya sa harap ng maraming tao. Ang lalaking minsang tumapa sa pagkatao ko, ngayon ay walang masabi at nagmumukhang kaawa-awa. Pinalikuran ko sila habang naglalakad ako palayo. Narinig ko ang pag-awayin nila. Roberto, paano mo nagawang masinungaling sa akin? Sigawng babae, wala akong naramdamang awa. Ang naramdaman ko lang ay isang malalim na kapayapaan. Tapos na ang lahat, malaya na ako. Ngunit kinabukasan, isang balita ang gumimbal sa akin. Habang nakakape ako sa opisina, tumawa si Mateo, ang anak kong sumama kay Roberto. Umiyak siya, Nay, tulungan ninyo kami. Wala na kaming matirhan. Ano? Anong ibig mong sabihin, Mateo? Nasaan ang tatay mo? At anong kinalaman ng nangyari kagabi sa pagkawalan ng inyong tirahan? Tumibok na ang mabilas ang puso ko. Anong abak mong sabihin, Mateo? Kalma lang, ipaliwanag mo sa akin ng mayos. Nanginginig ang boses ng anak ko sa kabilang linya. Nay, pauwi namin galing sa salu-salo kagabi. Nauwi ng matindi sina tatay at tita. Ipinabalo na ni tita ang magamit ni tatay at pinalayas kami sa bahay. Wala na kaming mapuntahan, Nay. Ang lamig-lamig dito sa labas. Napahawa ako sa aking nu. Ang bagong asawa ni Roberto ang namamay-ari ng bahay na tinitirhan nila. Ibig sabihin, nakikitira lang pala si Roberto ron at ngayon ay itinapon na rin siya katulad ng ginawa niya sa akin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang karma nga naman napagkabilis kumilos. Nasaan kayo ngayon? Tanong ko. Nasa isang pagkapo malapit sa village ni tita. Sagot ni Mateo na humihibi. Nay, pwede po bang makitira muna kami sa inyo? Kahit pansamantala lang po, hanggang sa makahanap trabaho si tatay.
Isang malalim na katahimikan ang namagitan sa aming dalawa. Ang lalaking minsang naiwan sa amin sa ere na kumuha na isang bahay na naipundan namin, ngayon ay walang-wala at humihingi ng tulong. Naalala ko ang mga gabing umiiyak kaming magina dahil wala kaming pambiling pagkain. Naalala ko kung paano kami nagtitis sa maliit at madilim na inuupahan habang siya ay nagpapakasarap sa piling na iba. Mateo, anak kita, palagi kang may puwang dito sa bahay namin ni Sofia. Pwede kang pumunta rito ngayon din. Susunduin kita kung gusto mo, malumanay kung sabi. Pero huminto ako, pinapatibay ang aking decision. Hindi kasama ang tatay mo, hindi ko siya tatanggapin dito. Pero nay, paano po si tatay? Wala na po siyang pera. Tinanggal din pala siya sa trabaho kahapon. Wala na siyang mapupuntahan. Hindi ko na problema iyon, Mateo. Matanda na ang tatay mo, alam niya ang ginagawa niya. Kung paano niya tayo tinalikuran nun, ganun din ang gagawin ko ngayon. Wala siyang lugar sa buhay natin na matagal na niyang sinira. Pumunta ka rito kung gusto mo, pero kung pipiliin mong sumama sa kanya, nasa iyo iyan. Hindi kita pipilitin. Ibinaba ko ang telepono nang may mabigat pero malayang pakiramdam. Naisip ko si Roberto nakaupo sa malamig na sementongang parke, walang trabaho, walang asawa, walang bahay, dala-dala ang bigat ng kanyang nga pagkakamali. Sana sa pagkakataong ito, matutunan niyang hindi nasusuka sa timbang o panlabas na anyo ang halaga ng isang tao. Makalipas ang ilang oras, may kumatok sa pintuan ng aming malaking bahay. Binuksan ko ito at nakita ko si Mateo isang nakatayo, bitbit ang isang lumang maleta at may mga luha sa mata. Niyakap ko siya ng mahigpit. Patawad po, nay, bulong niya. Welcome home, anak. Sagot ko at tuluyan ko nang isinara ang pinto sa aming nakaraan, handa nang harapin ang mas maganda naming kinabukasan. Ang huling bahagi ang ating kwento.